Hello mga momshies and beshies, this is Doc Laila again. Pag-usapan naman po natin sa video na ito ang tungkol sa cervical cancer. Ang cervical cancer ay isang malaganap na sakit sa kababaihan. According to the Human Papilloma Virus Information Center, sa report nila na inilabas ngayong March 2023, the current estimate is that in a year, around 7,800 women are diagnosed with cervical cancer and around 4,052 die from this disease. Furthermore, they reported that cervical cancer is the second most frequent cancer among women in the Philippines and that it is the most frequent cancer for women aged 15 to 44. Ano ang nangyayari kapag may cervical cancer? Ang nangyayari, yung mga normal cells ng cervix ay natatransform o napapalitan ng abnormal cells. Ang abnormal cells ay mabilis na lumaki at dumami at nagiging bukol or cervical tumors which are malignant. At sa pagre-research sa mga nakalipas na taon, natukoy na ang dahilan kung bakit nagiging abnormal ang cells sa cervix. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng human papilloma virus infection. In 99.7% of cases, ang cause ng cervical cancer ay ang pagkakaroon ng viral infection na ito. Ang pinaka-common na nagkukos ng viral infection ay yung HPV type 16 and 18. Ito ay nakikita in 70% of cases of cervical cancer. In the past years, natukoy din nila na merong additional strains of HPV which causes 18% of cervical cancer cases. Ito ay yung mga type 31, 33, 45, 52, and 58. Ang human papilloma virus infection ay maaaring kumalat via oral, anal, or vaginal sex, no? At maaari din itong kumalat via close skin-to-skin contact. At maaari itong makahawa sa partner mo maski wala kang nararamdaman or maski walang nararamdaman ng iyong partner na simptomas. Kasi sa totoo lang, it may take years for someone to experience the symptoms of human papilloma virus infection. Hindi naman lahat ng HPV infection ay mauuwi sa cancer. Pero yung mga nananatili na infection more than 2 years, yun ang maaaring mag-cause ng changes doon sa cervical tissues. At itong mga ito na nagpe-persist na HPV infection, ito yung maaaring mauwi sa cervical cancer. Mas increase ang chance na mauwi sa cervical cancer sa mga nagsusmoke, naninigarilyo, kasi ang smoking ay nakaka-enhance ng pagbabago ng anyo ng mga cervical tissues o cells sa cervix. Mas tumataas din yung chance na mauwi sa cervical cancer yung mga pangmatagalan na infection ng HPV kapag ang isang pasyente ay immunocompromised. Ibig sabihin, humina ang resistensya ng katawan niya dahil meron din siyang ibang mga medical conditions or sakit. Bukod dito, meron pang mga ibang risk factors na para sa HPV-related cervical cancer at ito ay ang mga sumusunod. Una, yung pagkakaroon ng early onset of sexual activity. So, nag-i-increase ng 1.5-fold yung chance kapag ka nagkaroon ng activity ng 18 to 20 years old at 2-fold ang chance of developing cervical cancer kung meron ng sexual contact below 18 years old. And then, kapag may multiple sexual partners, nag-i-increase din yung chance na magkaroon ng cervical cancer. Kapag dalawa ang partner mo, then your chance increases 2-fold. At kapag 6 or higit pa ang partners, nag-i-increase ang chance 3-fold. Mataas din ang chance na magkaroon ka ng cervical cancer kung meron na talagang known illness ang iyong sexual partner. And then,
for those who have other sexually transmitted diseases like chlamydia, herpes, and HIV, mas nag-i-increase din ang chances for cervical cancer to develop. Yun ding mga teenage pregnancies o mga teenage mothers, lalo na yung mga meron 3 children or more, mataas din ang risk na mag-develop ng cervical cancer. And also, yung may mga history of intraepithelial neoplasia, meaning pagbabago ng cells sa vulva or sa vagina. So, hindi na sa cervix, dun sa other parts of the external genitalia. Kung nagkaroon na sila ng mga sakit doon, mas na-enhance yung risk for cervical cancer. Babanggitin ko lang din, ang persistent HPV infection ay hindi lamang nagkukos ng cervical cancer, maaari din itong mag-cause ng vulvar cancer, vaginal cancer, anal cancer, and in men, penile cancer. Bukod dito, ang HPV infection ay makakakos din ng pagkakaroon ng genital warts both in men and women, and this will be discussed in another video. Anong mga signs and symptoms ang aabangan para kayo ay magkaroon ng suspicion na baka meron kayong nagsisimula o meron na talaga na cervical cancer? Unfortunately, in very early stages, hindi karamihan walang mararamdaman. Dito pumapasok yung importance ng screening, which I will discuss later. Yun namang medyo nag-develop na yung cancer sa loob, ang mga usual signs ay yung pagdurugo. Yung pagdurugo, maaaring karugtong ng inyong menstruation, parang napahaba ang inyong pagreregla pero very light lang. Konting-konti lang ang lumalabas na dugo. Maaari din na merong bleeding sa gitna ng inyong cycle. So, tapos na yung regla nyo, tapos biglang nagkaroon kayo ng bleeding, isang sign na dapat na rin kayo magpatingin. Also, if meron ding bleeding after sexual contact, pahiwatig na baka merong nangyayaring pagbabago sa inyong cervix. And of course, in menopausal women na hindi na dapat talaga nagkakaroon ng bleeding, tapos biglang dinugo ng konti man o marami, isa rin itong pahiwatig na baka may nangyayaring pagbabago sa cervix, lalo na kung foul-smelling yung bleeding or meron ding foul-smelling discharge. Another symptom would be yung pagbabago ng vaginal discharge, no? Minsan, mas nagiging mas matingkad na dilaw at later on, nagkakaroon ng mga tinge of blood, no? So, nagiging brownish or reddish yung discharge. So, isa rin yun na pahiwatig na maaring merong nagsisimulang problema sa cervix. Then, mabanggit ko lang na maaari din magkaroon ng pelvic pain. There are women na walang bleeding at all, wala silang nakikita na abnormal sa pagdudugo nila, pero merong chronic pain sa pelvis, no? Or minsan, parang may pain dun sa puwerta, parang referred pain yon. So, that would be another symptom to watch out for. Ngayon, of course, in advanced disease, tulad sa ibang uri ng cancer, maaari nang magkaroon ng weight loss and also loss of appetite. So, paano malalaman for sure, no? Pag meron kayong mga ganitong abnormal bleeding episodes, marami pa rin ibang sakit na nagbibigay ng ganitong problema, malalaman nyo lang for sure o madadiagnose ang cervical cancer if you will see your healthcare professional, no? Your OBGYN. At ang gagawin ng OBGYN ay unang-una, kukunan ka ng history at kasama na dito ang iyong sexual history, no? Yung history ng sexual contact. So, dapat masasabi mong lahat sa inyong OB-GYN kung ano yung mga napagdaanan mo in the past, kasi that might also help sa pagdadiagnose. And then, importante din ang physical examination. So, sa physical examination, we do the internal examination, we do the speculum exam, at sometimes nagkakaroon kami ng visual inspection of the cervix using acetic acid. Yung acetic acid, parang solution yon na ipapahid sa cervix at titignan kung merong mga pagbabago doon sa itsura ng cervix ninyo. And based on the findings doon sa physical examination and sa visual inspection, we would sometimes proceed to do pap smear already, no? That's another way to screen the cells of the cervix kung may pagbabago, at na-discuss ko na rin po ito sa previous video ko. And then, we may also
do HPV testing. Yung HPV testing, kumukuha rin ng swab doon sa area ng cervix at yun ang ipinapa-examine para matiyak kung merong presence ng mga different strains ng HPV. And then, ultimately, kapag lumabas yung mga abnormal results dun sa smear and sa HPV testing, we would already recommend cervical biopsy. O kaya, kapag dun sa time na in-examine kayo, meron na talagang gross lesion na nakikita, no? Kasi iba ang itsura ng normal cervix, iba ang itsura ng cervix na may bukol na. Kapag merong nakikita, then we already do cervical biopsy. Ibig sabihin, kumukuha ng laman doon sa cervix para ma-examine sa laboratorio at ito na ang magbibigay ng definite diagnosis. In some cases, walang lesion pero abnormal yung pap smear, tapos high risk for HPV, no, na present yung mga types ng HPV which causes cancer. So sometimes we would suggest colposcopically guided cervical biopsy. Merong instrumento na itatapat dun sa inyong cervix, parang scope siya na makakapag-magnify nung cell sa cervix nyo. Lalaki siya ng husto at kukuha ng laman doon sa mga areas na abnormal ang itsura on colposcopy. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang cervical cancer o ang mga precancerous lesions, no, na maaaring makita sa inyong smear ay maaari namang magamot, no. Hindi naman ibig sabihin pag sinabing meron na, positive na, ay wala nang pag-asa. So yung mga localized lesions o yung mga nagsisimula pa lang, may mga several treatment modalities, no. I-mention ko lang kasi baka narinig o na-encounter nyo dun sa mga merong mga ganitong problema. We can do cryotherapy, loop electrosurgery, and yung in-excise yung cervix o kung saan merong abnormality, we call it in short LEEP, LEEP. And then we can also do cold knife conization and in some cases nagsisimple hysterectomy na. Doon naman sa mga cases of advanced disease pero kaya pang operahan, we do radical hysterectomy. May mga cases naman na mataas na yung stage ng disease, so we have to do radiation or chemotherapy, no? Or sometimes targeted therapy or immunotherapy. So lahat ng ito, may mga angkop na paggagamot depende sa different stages ng cervical cancer. Maganda ang prognosis kapag nagamot kayo. Of course, higit na maganda kapag nahuli doon sa early stages wherein nagsisimula pa lang yung changes o pagiging abnormal ng mga cells sa cervix. Pero maski meron na kayong full-blown cancer, makakatulong pa rin ang paggagamot. Just to give an example, I had a patient when I was a resident almost 30 years ago, sobra na yata sa 30 years ago, and sa time na yon, yung patient na yan, meron siyang cervical cancer stage 1B and we did radical hysterectomy kasama yung aming gynecologic oncologist. And nung nagsisimula na po ako ng private practice, siguro 5 to 6 years later after my residency, andun yung patient, bigla na lang siyang sumulpot sa clinic at she was okay, no? And since then, until now, no? So, more than 20 years na yung nakakalipas, minomonitor ko lang siya, no? So, meron lang siyang annual check-up para matignan kung nagkakaroon ng recurrence. And thank God na until this time, ay okay pa siya. So, ang importante talaga ay yung early detection or early treatment. So, sa pagsugpo o paano ba ma-prevent ang cervical cancer? There are 3 levels, no? Primary, secondary, and tertiary prevention, no? Ang una, sa primary prevention, it is good to know that meron na tayong bakuna para sa human papilloma virus, which causes almost all the cases of cervical cancer. Ang recommendation ng CDC ay ibigay ang bakunang ito sa lahat ng mga babae at lalaki from 9 to 26 years old. Pati lalaki kasi nga pwedeng mag-cause ang HPV ng penile cancer and genital warts, no? So, sinasuggest din na pati sila ay mabakunahan.
And then, optional na yung pagbabakuna from 26 to 45 years old. Pero maaari pa rin kasi yung mga bakuna naman na lumabas against HPV, nag-study sila hanggang sa ganung edad. At nakikita nila na maganda pa rin yung response at yung kapasidad for the vaccine to control the progression of HPV para hindi siya matuloy sa pagkukos ng cervical cancer. Kasama pa rin sa primary prevention yung proper sex education, no, na dapat bata pa lang talaga nagsisimula na, no. So para ma-stress natin o ma-emphasize natin yung importance ng pag-prevent ng spread ng mga sexually transmitted diseases, kasi nga ang HPV, which is a sexually transmitted disease, can cause this malignancy, no. So dapat maaga pa lang ay na-educate na ang ating mga kabataan, no. We should also be able to issue health warnings, no, against the use of tobacco o yung pagsusmoke, kasi smoking can really enhance the changes, no, pagbabago ng mga cells doon sa cervix, no. At kapag nagkataon na meron palang HPV infection, yun na yung talagang mapupush na baka mauwi sa pagkakaroon ng mga tumor sa cervix. And then, maaari din o mas maganda rin na i-promote yung use of condom, parang protected sexual contact, no? Para lalo na dun sa mga merong exposure na, para hindi na sila makahawa ng iba. And then sa secondary prevention, dito nakasama yung cervical cancer screening using yung pagpa-pap smear, no, every 3 years. Na-discuss ko na rin ito sa isang previous video ko, yung importance ng pap smear, and also yung HPV testing. No, usually ginagawa ito kasama nung cervical cancer screening. And then, of course, kapag na-screen na at nakita na may mga lesions na papunta sa cervical cancer, kasama rin sa secondary prevention yung early treatment. So, yung mga nabanggit ko kanina na different modes of treatment para ma-destroy yung mga cells, no, na nagsisimulang mag-form sa cervix ay maaaring gawin. Okay, and on the tertiary level, ang gagawin na ay yung treatment of disease. Kasi at this point, nandyan na yung sakit, no? So, dapat ma-address agad at mabigay agad yung dapat na lunas. Depende sa stage, no? Kung kaya pang operahan o operahan. Kung hindi na, mabigyan yung pasyente ng radiation or chemotherapy. Ang cervical cancer ay worldwide problem at ang target ng WHO ay ma-eliminate ito by 2030. Ang target nila is to have 90% of girls fully vaccinated with HPV vaccine by the age of 15. No? And then, 70% of women should be screened with the high performance test sa HPV by 35 years of age. And then yung high performance HPV testing should be repeated at the age of 45. So yun yung goal nila naman with regards to screening. And then yung 90% of women identified with cervical cancer already should be able to receive treatment for this disease. This is really a tall order at ang hirap sa ating bansa sa ngayon kasi hindi din ganun kamura yung bakuna, no? Doon nagsisimula lahat sa bakuna eh. If we can possibly give the vaccine anti-HPV ng maaga, then we can prevent most cases of cervical cancer. However, siguro dahil hindi naman siya affordable sa lahat, parang ang hirap abutin na yung 90% of those ages 9 to 15 will be fully vaccinated. So, hopefully, dumating tayo sa panahon na maibibigay din yung ganitong prevention, no, sa karamihan sa ating mga kababayan. So, na-discuss ko po dito yung overview about cervical cancer, no, and HPV infection na din. Marami pa pong mga issues tungkol dito sa sakit na ito, and if meron kayong mga gustong malaman or maitanong, then you can just leave your comments dun sa comment section. So, if nakatulong sa inyo ang video na ito, please give it a like and subscribe to my YouTube channel.